Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-31 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga kasapi ng Provincial Advisory Council na alarma sa bilang ng rape at murder cases sa Silangang Mindoro ngayong 2014. Dalawang Mindoreño wagi sa iba't ibang kategorya sa National DOST Week. At mga mag-aaral ng City College of Calapan nagpakitang gilas sa bartending. At sa detalye ng ating mga balita, hindi pa man dagsa ang mga residente ng Barangay Tawiran, lungsod ng Calapan, malugod naman ang pagtanggap ang ibinigay ng mga opisyal ng Sangguniang Barangay sa pangunguna ni Kapitan Loreto Digno sa isinagawang satellite voters registration ng City Comelec sa kanilang lugar at 31 ng buwang kasalukuyan sa pangunguna ni City Election Officer 3 Ronnie Manuel. May mahigit 2,100 ang bilang ng populasyon sa nasabing barangay at mahigit 400 dito ay mga rehistradong botante na wala pang biometrics. Samantala, patuloy rin ang pagpaparehistro ng mga botanteng hindi pa nakapagpapatala, gayon din ang pagpapalipat ng pangalan at presinto ng ibang botante sa nasabing barangay. Sa ibang balita, iba't ibang proyektong pampamayanan ang nilunsad ng Rotary Club of Puerto Galera Bay nitong ika-27 ng kasalukuyang buwan, kung saan pinangunahan ito ng presidente na si Mayor Hubert Christopher Dolor, katuwang ang mga kapamilyang Rotary at ilang kinatawan mula sa piling barangay sa nasabing bayan. Kalinsabay nito ay dinaos din ang groundbreaking ng itatayong clubhouse ng organisasyon sa Barangay Santo Niño at ang feeding program sa mga kabataan ng naturang lugar, habang hapon ng nasabi pa ring araw nang umarangkada naman ang pagtatanim ng bakawan sa baybaying dagat ng naturang barangay. Ang lahat ng ito ay bilang tugon sa sinumpaang tungkulin ng grupo sa mga pamayanan at ang pagpapanatili nito ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran, gayon din ang pagpapayabong ng inang kalikasan, partikular na ang mga bakawan na isa sa sinasabing nagbibigay proteksyon laban sa malakas na hangin at alon sa karagatan. Samantala, inaasahan naman na ang mga nasabing gawain ay makapagbibigay inspirasyon sa iba pang mga grupo o mamamayan sa pamamagitan ng pagpakikiisa at pagtulong sa ilan pang mga kahalintulan na gawain, partikular na sa naturang bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Bilang bahagi ng pagtugon ng gobyerno sa problema ng bansa sa kahirapan, isang seminar ang ginanap ika-31 ng Hulyo sa isang hotel sa Barangay Lumang Bayan, lungsod ng Calapan. Pinangunahan ni DSWD SLP Regional Project Coordinator Domingo Agra ang aktibidad na may temang
Mapping of Employment Opportunities and Marketing Linkage for Sustainable Livelihood Program participants na dinaluhan ng iba't ibang pampubliko at pribadong sektor. Ayon kay Director Agra, ang nasabing seminar ay may layunin na makahanap ng makakatuwang na ahensya para sa mga programa na malaki ang may tutulong sa mga naghihikahos na pamilya. Ginagawa natin ngayon ay tinatawag nating partnership forum. Gusto nating na-engage yung mga private and public sector para matulungan natin yung ating mga pantawid pamilya beneficiaries for micro-enterprise and employment facilitation para makamit natin yung masustain o marating ng ating mga pantawid pamilya beneficiaries yung self-sufficiency level sa darating na panahon. So ini-engage natin ito para hindi kaya ng DSWD matulungan lahat ng ating mga mahihirap na pamilya, particularly dito sa Oriental Mindoro. Meron tayo kasing about 50,000 poor households. Mensahe ng direktor na sana'y makahikayat pa sila ng iba't pang sektor na matulungan ng DSWD para sa kanilang mga programa, lalo na para sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Hinihikayat po namin ang lahat ng sektor ng pamayanan na tulungan ang DSWD para sama-sama natin maiangat yung antas ng pamumuhay ng ating mga mahihirap na pamilya sa pamayanan. Lalo't higit yung ating mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program na gusto naming maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan sa darating na mga panahon, lalo na sa mga taong 2016. Kasi ito yung commitment ng pamahalaan na maiangat natin sila sa tinatawag na antas ng self-sufficiency. Sa ibang balita, Cooking Showdown, Tourism Advertisement, Amazing Race, Quiz B. Ito ang mga aktibidades ng mga estudyante ng City College of Calapan para sa unang araw ng kanilang Tourism Week na idinaos sa nasabing institusyon nitong ika-20 ng buwang kasalukuyan sa pangunguna ng kanilang Program Director at School Professor on Tourism and HRM Department, Mrs. Marian Brocal. May temang Exposed, Bind, Gratify Students through Participation and Active Involvement Towards Competency ang nasabing aktibidad na ginagawa ng paaralan taon-taon. Bumida ang mga freshmen sa pagmimix, flair at presentation ng kanilang inihandang drinks sa bartending competition. Meron ding photo exhibit, virtual tour guiding, cupcake wars at sa huli ay ang awarding pagkatapos ng kanilang pagtitipon bilang parte ng kanilang socialization. Objective is an event. Actually, this is an annual event for the Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management and Bachelor of Science in Tourism Management. So this is the annual HRM and Tourism Week of the City College of Calapan. So ang main objective nito is to show yung mga skills na nag-develop ng mga bata. Not only the skills, is how they apply the theories learned in classroom. So like example, kanina we had the bartending competition. So nakakita nila yung kanilang mga bartending skills. So yung the way they flair, the way they show kung paano, ano ba yung mga skills na tunan nila, yung mga showmanship, and then yung, of course, yung mismong product, yung cocktail, na based on the theory, kailangan nilang i-apply yung mga principles in order for them to come up with something good. And like yesterday, we had also cooking competition where it was participated by both HRM tourism students because yung mga tourism namin, they also have culinary classes. So they know the principles of cooking and other skills when it comes to culinary art. Dagdag pa ni Program Director Brocal, ilang parangal na ang kanilang naiuwi pagdating sa paligsahan sa bartending. Antabayan na yung pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso.
Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4 milyong piso. Bingo 2, OM, premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. O at na, para ilipat ang mga sanla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 43 kaso ng pagpatay at 89 na rape cases sa lalawigan ng Silangang Mindoro mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Ito ang ulat na nakabahala sa mga kasapi ng Provincial Advisory Council for Police Transformation and Development sa kanilang pagdalo sa regular na pagpupulong ng PAC hapon ng 30 ng Hulyo na ginanap sa Oriental Mindoro Police Provincial Office Conference Room sa Camp Efegenio Navarro, Barangay Suki. Sa presentasyon ni PIDMB Chief PCI Ephraim Camara, mula sa naturang bilang ng murder cases, 25 dito ang unsolved at nangunguna sa may pinakamaraming kaso ang bayan ng Nauhan na sinundan ng bayan ng Bungabong at ng lungsod ng Calapan. Kalimitan umano sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi nagaganap ang mga ito